Ito mga kamag-anak ko. Mapupulot natin mga nalaglag to sa kariton na yan. Oh. Yan. Kamukha niyan mga kamag-anak ko. Naiwan. Oh. Segunda pa ata yan. Oh. Ito naman naiwan sa puno. Sayang, baraot. Napansin nga natin mga kamag-anak na maraming naiiwan na mais sa may buntunan at marami rin nahuhulog na mais mga kamag-anak kapag hinahagis sa may kariton. Medyo madamo rin naman kasi talaga itong maisa ng kapatid ko mga kamag-anak kaya yung ibang mais ay hindi pansinin. Pero mga kamag-anak kung mag-extra effort lang mga kamag-anak yung mga maghahakot niyan ay talaga namang hindi rin naman maiiwan. Hindi rin naman natin sila masisisi mga kamag-anak dahil nga tulad ng sabi ko unang-unang may kasalanan dyan ay yung may-ari ng mais kasi nga hinayaan niya maging madamo yung kanyang mais. Kasi nga kung malinis yan mga kamag-anak, ibig sabihin hindi yan maiiwan ng ganyang karami. Sa paghihila kasi ng mais mga kamag-anak, ang bayad natin dyan ay per kariton. Syempre yung iba ini-interest na makarami yung paghila mga kamag-anak kaya hindi nila ganong kinakapa-kapa yung mga damo na yan para mapabilis sila ng pagkakarga. Pero syempre hindi naman lahat ganoon mga kamag-anak. Meron naman tayo dyan mga rito na may malasakit rin sa may-ari at sa may pumakiyaw na kahit sobrang damo niyan mga kamag-anak at kahit mapabagal sila ng konti sa pagkakarga, talaga naman wala silang naiiwan kahit isa. Makikita nyo naman sa video mga kamag-anak na medyo marami talagang naiiwan at yung malalaki pa talaga mga kamag-anak. Kaya kung ikaw yung may-ari nito mga kamag-anak, talaga naman namang hihinayang ka. Isipin mo mga kamag-anak kung lahat ng butas kamukha nitong nasa video ko na ganito karami yung nakukuha. Isipin mo kung gaano karaming mais yung mare-recover mo mga kamag-anak at kung magkano yung pagbibilan nun.